Okay. So for our topic, earthworks, so basically for your plate, what are going to do there is to identify lang how much volume of earth will be excavated, how much um volume of earth will be filled, and how much volume of earth will be ano tawag dito, will be disposed. Okay, so ano siya, pag nagkukay ka, yung iba ibabalik mo, yung iba itatapon mo. Kaya may tatlo tayong volume. So let's discuss the um the items that are normally considered whenever we talk about earthwork. So first is the excavation. So we identify the volume of concrete to be excavated. Okay, so basically kung ano yung paglalagay ng footing nyo plus clearance for the construction um, clearance para makapag-work around ka doon sa excavated portion. So yun yung magiging volume natin. So basically, we need to identify the depth of the excavation plus uh, plus yung depth din nung idadagdag nating lean concrete or gravel bedding na later we will be discussing. Then yun, tsaka yung consideration din in terms of the cross-sectional area para makomplete natin yung volume. Whatever the volume of the footing plus of course uh, offset or parang working clearance para makapag-work around ka doon sa ating footing, sa ating excavated part. Wait lang class kukuha lang ako ng headset. Pause ko lang muna. Ayan, sige class game. Let's go back. Okay. So for the excavation yun. So yun yung kino-consider natin. And then whenever we excavate, after we pour yung concrete and everything na ilalagay natin, so magba-backfill tayo. And then we compact. And then for the grading and compaction, so normally it is done sa mga malalaking areas na kinakat natin yung lupa. So later we will also be discussing that. Also the gravel bedding where the foundation sits, lalo sa mga footings. And then soil poisoning, yung kailangan kasi nating lasunin yung lupa para maiwasan natin yung mga pest na pumunta doon sa structure na itatayo natin. Okay, so basically for the excavation, we just need to identify the volume. So it's just a length and width of footing. So we add 0.25 meters or 250 mm both sides. Considering that the location kung saan tayo nag-offset is wala sa property line. So let me just draw. Okay, pala. And then after we identify the actual cross-sectional area, so tsaka tayo mag-multiply sa height. Let's say we have a cross-section, sabihin natin 1.2 by 1.2. The thickness, let's say, ng footing, let's say, ayan. So basically, so 1.2 rin din ito, di ba? Then sabihin natin if this is 0.35. Then let's say kung ito
lupa, yung NGL, okay, NGL na lang muna i-consider natin kasi kung may plus pa yan sa FFL or sa finished floor, so idagdag nyo na lang. So sabihin natin NGL na lang muna ito. Sabihin natin that this depth is 1.2 meters. So NGL to ha. Kung may plus FFL, idagdag nyo na lang. Now, let's say that the column sa gitna, well, later ito is crucial din kasi magiging part ito ng ating backfilling. Sabihin natin this is 0.3 by 0.3. 0.3. Ayan. Now, then, let's say that kunwari, ito yung property line. Gawa tayo ng property line. Yan. Kunwari, ito yung property natin. Yan. Tapos, simplihan ko lang class yung ating footing. Gagawa ako ng anim siguro, anim. Kunwari, nandito, tapos meron dito, ay, sorry. Yan. Tapos meron dito, yan. Meron dito, meron dito. Sige, anuhin natin. Gagawin kong 7. Para mas ma-explain ko saan natin i-apply yung offset. Plus yung 0.25, normally yun yung minimum. Pero again, depende naman kung ano yung actual na gagamitin. Pangkaraniwan din indicated din sa plan kung ilan yung offset na yun. So now, kung ito yung lumalabas, itong side na to is 1.2, tsaka itong side na to, both of them are 1.2. So if you're going to consider excavation, let's say ito, dodrawing ko siya na mas malaki. Ayan siya. Tapos di ba yung property line is on this side. Dito. Tsaka nandito. Ayan. So pag nag-excavate ka, pag hinukay mo to, itong portion na to, natin ng kulay. Ito, pagka nag-excavate ka, dapat may additional kang clearance. Ganyan. Okay? Ito yung sinasabi nating 0.25. From the face of the footing, may additional kang 0.25. Parang technically, magiging ganito siya. Ganyan. However, on cases na nasa boundary na or property line yung corner ng footing, so hindi ka na makakapagdagdag ng 0.25 on all sides. So parang basically, ang mangyayari dyan is that, ano natin to, ayan, is magiging ganito na lang yung ating offset. Kasi once you go beyond dito, so encroaching ka na ng property ng kabilang bahay. Ganon din dito sa kabilang side. So ito lang yung 0.25 mo. So with consideration on that one, so parang basically meron kang 4, 'di ba, na pare-pareho. So let's say sabihin natin i-note natin yung ganitong condition. Excavation 1. So, para lang may designation tayo, excavation 1. Sa excavation 1 on this side lang. Di ba ang magiging sukat dito is this would be na 1.2 plus 0.25. So it will give us 1.45. Ganon din dito sa side na to. Ayan. Since symmetrical naman yun, so 1.45 on all sides. Now, sa case natin dito, sabihin natin this is EX2. So ito ay times 4. Okay? So sa EX2, kung meron kayo dito, sabihin natin, ito yung footing niyan. Nasa isang side lang naman yung ating property line. Tama? So basically, pag nag-ano kayo, excavate, pwedeng ganito.
Okay, so hindi ko na hindi ko na gaganito pa idediretso ko. Itong side na to, 1.45, yung the mental math. On this side, 1.2 plus 2 times 0.25, which is 1.7. On the other hand, pero ito ay 2 pieces. Tama ba? Dalawa yan. Ito, tsaka ito. Lagyan natin designation 1, 1. Plus, iba pa yan sa F1 na yung excavation lang yung kino-consider natin. Maaari kasing pare-pareho yan ng designation sa footing. Or probably iba din kung ano, depende dun sa pagkakagawa ng sa location ng column. Ito is 2. Well, ito, yung pangatlo sa gitna, since free naman siya, freely. So, kung ito siya, so walang problema kasi with the, ano yun, nasa loob naman siya ng boundary, so within the property yan. So, ito ay 1.7 by 1.7. Okay, tama ba? Pero ito, EX. 3. Then, isang piraso lang yan. Okay. So, let's solve for the, for the volume natin. So, ito muna, it's 1.45 times 1.45 times, ano yung height natin? So, yung height natin is 0.35 plus 1.2. However, we need to consider yung ilalim kasi meron tong pinapatungan. So, doon papasok yung gravel bedding or yung lean concrete. Yung iba, naka-identify sa plan nila kung anong thickness. Kung identified, you may use kung ano yung nandoon. Pero pagka wala, pwede kayong gumamit na at least 100. So, that is 4 inches na gravel bedding or lean concrete. Yung iba 2 inches lang or 50. Okay? So either lean concrete ang gagamitin or gravel bedding. Pag sa lean concrete, nakalagay sa plan kung ano yung mixture na gagamitin. Normally, ang mixture niyan is lesser than the mixture ng ating structure kasi hindi naman siya part ng structural frame natin. Pero if you're going to use, kunwari, ginamit nyo class A, kasi naghalo na kayo ng class A. So, pwede nyo ibuhos class A. Yun nga lang, mas matapang nga lang sa timpla. Pero pagka nakalagay kung ano yung ano ng lean concrete, pwede nyo namang gamitin din kung ano yung nasa lean concrete. Sa actual, pwede kayong gumamit ng mas matapang na halo. Kasi ano siya, yun nga lang, mas magastos. Kung gusto na lang ng isahang halo. Pero anyway, so identified yun kung ano yung mixture niya. Then, sa gravel bedding naman, identified yung size ng bato. Okay, maliban sa thickness nung ipi-fill nyo, yung thickness ng bato. So, pag nag-fill ka ng gravel bedding or ng lean concrete, hanggang dito yan. Hanggang dito sa may portion ng may offset. Okay? Tapos, isa pa, dapat kapag nagko-construct tayo, huwag nyo hahayaan yung mga mason na sila yung masusunod. Yung iba or yung mga foreman, na ginagawa nila, hindi na nga sila naglagay ng buffer or minsan nag-buffer sila ng 0.25 on both sides. Tapos, walang forma. Tapos yung iba, walang gravel bedding. So, huwag kayong papayag kasi una, kayo yung liable kapag may nangyari sa structure. Pangalawa, kapag kasi wala tayong formwork sa footing, tapos umano yan, tawag dyan, since ang concrete is part nun is water, pwedeng sipsipin ng lupa yung tubig. Okay, doon sa ating footing. So kaya para hindi tayo magkaproblema, so dapat sundin na lang kung ano yung tamang proseso. Okay? So yun, yun yung ano natin in terms of the footing. So let's go back with the calculation na dito. So ito na nga. So sabihin natin ang gagamitin natin. Thickness is 0.1, either gravel bedding or lean concrete, so 0.1. So that would give us 1.2 plus 0.35, that is 1.55 plus 0.1, 1.65. Ayan. Tapos times 4 pieces. So it will give us dito 13,8765.
cubic meter. On the other hand, dito, 1.65 yung height natin times 1.45 times 1.7. So that is times 2. 8.134. 8.1345. 8. Dito ko na lang ilalagay. 0.1345 cubic meter. Sa kabila, 1.65 times 1.7 times 1.7. Tapos isa lang naman yan. So ito, 4,685. 7,685. 85. So yan yung volume. Now, so for you to get the total, so ipag-add nyo lang yan. So plus 8.145 plus 8, 13.8765. Ayan, 2677.95. Okay. So ito yung total volume na na-excavate. Okay. However, kapag mag-excavate tayo ng lupa, lumalaki yung volume. The reason why is that pumapasok yung hangin kasi compacted yung lupa natin na 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 hinuhukay. So kapag tawag diyan, kapag nag-ano tayo, nag-excavate, so lalaki siya. So normally we add yung factor or yung cut or fill factor natin. So normally that's around 20%. May pumapasok na air doon sa ating lupa. Pero ang alam ko depende yun sa klase ng lupa. Pero normally it's around 20%. So let's use that. So if you're going to use 20%, so sabihin natin, lagyan natin to ng sub 20. So that is yung volume natin times 20%, 32, 1354. So ito na yung volume natin, 1354. Kapag may hangin na. Okay? And ito, compacted pa. Or ito yung mismong volume nung open nung naging hukay. Tapos ito na yung yung may hangin na or loose na yung soil. Ayan. Then, so ito yung volume. Now, edi maglalagay na tayo ng mga gravel bedding or lean concrete. So din maglalagay tayo ng ng footing tsaka column, 'di ba? So i-compute natin yung footing. So si footing, yung volume ng footing, since pare-parehas lang naman siya ng dimension, that is 6. So that's 1.2 by 1.2 by 0.35 by ilang piraso siya? 7. Okay? Ayan natin i-compute. Plus sa end nyo, pwede kayo mag-compute ha para nasusundan nyo din yung computation natin. Sa column, this is 0.3 by 0.3. Anong height ng column? 1.2. Ito. 1.2 times 7. Okay. Yung column na yan pa lang yung column na nakalubog. Ito, sabihin natin lean concrete gamitin natin. So, ito naman, so, yung area, ito, yung 1.45 times, wait lang class, times 1. Saan yung ano? 1.2. Inuuna ko to class ha. Dalawa pa lang 1.45, sorry. 1.45. Yun yung area. Ito, kasama yung nasa gilid. Times thickness.
0.1. Okay? Times ilan to? 4. So, idadagdag natin yan mamaya sa dito naman, 1.45 times 1.7 times 0.1 times 2. 2 pieces. Ito yon yung EX2. Plus 1.7 times 1.7 times 0.1. So, isa lang siya. So, yun yung magiging total natin. Okay? Ito muna yung mga volume na ilalagay natin. Kasi later, pag inad natin yan, we will subtract that doon sa total volume na ibabalik natin. Kasi yung volume na nakuha natin, itong yung compacted pa na volume or yung excavated volume, this one. So, isusubtract lang natin muna ito para makuha natin siya. So, let's solve. So, this is 1.2 times 1.2 times 0.35 times 7. So, 3528. 28. Then, 0.3 times 0.3 times 1.2 times 7. 756. Then, ito naman, 1.45 times 1.45 times 0.1 times 4 plus 1.45 times 1.7 times 0.1 times 2 plus 1.7 times 1.7 times 0.1. Isa lang naman siya. Yan. Equals 1.7. Yan. 97. And then, we total that ng ano, dito na para isusubtract natin yan later. So, this will give us ito 1.797 plus 0.756 plus 3.528, 601, 6081. Okay. Now, itong volume na to, kapag magpi-fill tayo, we need to use yung may 20% na with air. Okay, so hindi natin gagamitin ito. Okay? Kasi pag yan ang ginamit natin or kailangan yung ipi-fill pala natin, ulitin ko, yung ipi-fill natin dapat may additional yun na 20%. Kasi kunwari, so parang lumalabas kung ito yung excavation natin, naglagay tayo ng footing sa loob. So parang ang ipi-fill mo na lang, tama ba? Na etong portion na to. However, yung itatambak mo dapat yan is hindi eksakto. So for you to get yung voids or yung itatambak mo dito. So sabihin natin, let's call that volume ng refill. Then that is 26.7795, which is the yung actual na hinukay mo na volume, di ba? Ileles mo to kasi ito na yung naging footing. 6.081. Tapos pa-check na lang kung tama yung computation natin. Then, so the answer is 26.7795 minus 6.081, 26,985. Yan, ito na yung volume. However, pag yan yung itinambak nyo, ang lupa, dahil nga may air, magsasettle. So, dapat, meron pa tong plus 20%. Ito yung sinasabi natin sa inyo. So, times 1.2. So, ang volume na itatambak mo dapat yan is 243882. 8382. Okay? The reason why is that, yun nga, pag nagtambak ka dyan ng eksaktong 20 point something na cubic meter, tapos katagalan, magsisettle yung lupa, mawawala yung air.
So, yung void, so lulubog. An application of that one, 'di ba sa mga sementeryo, for example, meron silang 6 feet below the ground. Narito, meron silang 6 feet below the ground, 'di ba? Tapos maglalagay sila ng kabaong dito. Pag nagtambak sila, kung mapapansin nyo, naka-mound. Pa ganyan. Tapos later, kino-compact nila ng kino-compact. Okay, so once they compacted it, so tsaka lang siya mapaplaten. Kumbaga, just imagine kung ang inilagay nyo is eksakto lang, okay, then later, lulubog yan, nakalubog yan kapag nag-ano na yung lupa, nag-settle na or nawala na yung air. Okay? So, ito yung magiging volume ngayon nung itatambak nyo. Now, ano ngayon yung volume ng itatapon? Okay. So, sa volume naman ng itatapon, dahil dito sa 32, ang kinuha mo is 24, so isusubtract mo lang siya. Sabihin natin volume to be disposed. So, 32.1354 minus 24.8382. Yan. So, ilan siya? Minus 32. 7.2972. Yan. Ayun na yung earthworks natin. Okay? So, yan yung kailangan natin i-accomplish or ma-identify doon sa mga plano nyo. Okay? So, una again, ito yung volume ng lupa na yung magiging opening, yung mismong in-excavate. Dahil nag-excavate tayo, nadagdagan ng 20%, naging lalaki yung volume ngayon ng ating excavated soil. Tapos, you need to identify ngayon ilan ba yung cubic meters ng mga concrete parts na i-construct nyo sa ilalim dito. So, ito siya, yung sa footing, sa column, at saka ceiling concrete or gravel bedding. Then, once you identify this one, you subtract this doon sa volume ng opening kasi mababawasan yung volume ng opening natin, which is ito yung equivalent din dito sa unang nakuha yung volume ng opening, less siya. So ito yung ating itatambak na lupa. However, hindi pwedeng ito lang ang itatambak mo, kailangan mo magdagdag ng 20% kasi nga magsisettle pa yung lupa. Ayun, hanggang sa makuha natin itong 24 and then you subtract this 24 sa 32 dahil dito tayo kumuha ng volume ng lupa, ito ngayon yung i-dispose nating lupa. Okay? So, any question with the computation of that earthwork for your plate number 2? May chat. Constant, acceptable yung 20%, yung iba gumagamit ng mas mababa 15. Depende kung ano yung nasa notes. Check nyo na lang din. If I'm not mistaken kasi, depende to sa soil. Depende sa klase ng soil. Kapag sandy kasi, yung hindi siya katulad ng mga clay. So magkakaiba kasi ng property ng soil. Pero normally kasi clay talaga din ang ginagamit or ano. So at 20% acceptable naman yun. If walang nakalagay sa plate, just indicate it sa plate na yun yung ginamit yung factor. Okay? May question pa? Wala? Sige. Let's proceed with the continuation. So for the grading and compaction naman, so ito I think mas maganda itong ma-discuss ng actual kasi magpapakita ko sa inyo ng example how we do the grading. Kasi sa grading, normally yung mga site development, like kunwari you will develop a 10,000 hectares ganun or 5 hectares mga ganyan na subdivision and so on. So tipong papatagin nyo yung lupa. So grading kasi yun eh. Yung na yun, yung concept na yun. Or kung hindi naman papatagin, kung kunwari mountainous area, kung gagawa tayo ng mga kalsada, so grading kasi ang tawag doon. Okay? Or yung mga paglalagay ng mga pad or let's say magtatayo tayo ng mga wind turbine.
So kailangan yung tutungtungan ng wind turbine is flat. Tsaka yung access road papunta sa mga wind turbine. So all of those are under grading. So I will be discussing this one sa pag face-to-face yung mga classes niyo. Dahil mas ma-appreciate to kapag nag-drawing ako ng actual sa board. Okay? Ayun, then in terms of the footing, then yung footing subgrade, so yun na ano naman natin yan, yung pagsiset ng ilalim ng footing. And sa wall footing class, same concept lang din naman yung i-apply nyo. Ang pinagkaiba lang niya sa wall footing is that si footing kasi pa square, si wall footing pa haba. Kunwari, ito yung entire stretch nung wall footing. Kunwari, ito yung footing naman natin. So basically, ano siya? Nakaganyan siya. Yan. Drawing tayo dito. Kunwari, ito yung footing, tapos may wall footing. Ito yung wall footing. Okay, so basically, maglalagay ka lang din naman dito ng clearance for that. So same concept will apply. Then, ang kinaibahan lang ng wall footing sa footing is that mas mataas ang wall footing mas mataas ang wall footing kaysa sa footing kasi mas mababa ang footing. Kung ito yung footing mo, yung wall footing mo, mga somewhere here lang. Kasi normally, 2 layers of CHP lang yung nakalubog bago yung mismong layer na nung ating um, yung surface layer, yung NGL or yung FFL natin. Okay? So hindi pwedeng hindi nakalubog ang CHP. Kailangan meron siya tinutungtungan. Then kung may footing, may bakal din ng mga CHP natin or yung masonry, which we will be discuss some other time sa other topics. Okay? So balikan natin to. Meron pang isang part ng masonry that I will be discussing sa inyo ng face-to-face. Basta ang i-discuss ko lang sa inyo is yung topic for plate number 2. Para maka-start na yung iba sa inyo, lalo yung mga Thursday classes kasi hindi pa tayo nagtuturo ng concrete. So pwede nyo na simulan kahit yung plate number 2. So ito yung tanong din kanina, so yun, pwede mo siyang i-consider 15 to 30. So again, depende yan kasi sa klase ng lupa. Okay, gravel bedding, yan yung wall footing may bedding din, hindi basta as long as may footing may bedding, slab on grade may bedding din. Basta once ang concrete is exposed, yung ilalim sa earth, kailangan may bedding or may lean concrete. Yung slab on grade yan yung sahig natin sa ground floor. Then backfilling and compaction, so na-discuss na din to kanina lang. Soil poisoning, sa soil poisoning just get the total area. And then you divide that sa coverage area ng ating soil treatment. Ang ginagawa naman dito normally, ibibigay nyo na lang yung ipapa-quote nyo sa soil treatment subcontractor. So sila na bahala mag soil poisoning. Kukutan na lang nila kayo. Kesa kayo pa yung mag-apply. So kahit sila na. Normally kasi meron silang mga equipment or devices na ginagamit pang soil poison, lalo sa lupa. May itinutusok kasi sila dyan parang para siyang mahabang rod, tapos para siyang injection, tapos ini-spray sa lupa yung soil poison. So that is, I think, good for 10 to 20 years, mga ganun. Depende kung ano yung scope or coverage ng lifespan ng soil poison. Ayan. Yung soil poison hindi siya wag niyo munang isama nyo as part of the plate number 2, and then yun i-quote nyo rin siya kung magkano. For Thursday classes, yung Saturdays alam na to. Magka-canvas kasi kayo ng sa mga hardware. So I will explain na lang that when I discuss yung plate number 1 sa inyo. Pero for all QS class under soil poisoning, mag-quote kayo ng at least 2. Pwede na siguro 2 companies na or parang 2 subcontractor kung magkano magpa-soil poison sa kanila. Kahit draft an email or chat or call them will do. Okay, and then for ito yung i-discuss natin to next meeting na lang at face-to-face kasi mas madi-discuss ko to together with the grading and compaction ng mga horizontal projects. So I have an example here ng
ng isang horizontal project. Kung na-discuss na sa inyo paano 'to ginagawa sa surveying, well, better. If not, so I will be discussing this one again under our subject. Pero hindi to part of the plate kasi pang mga horizontal projects to. Pero we need to discuss this as part of the um, syllabus or curriculum natin. Tsaka dahil mga civil engineering students kayo and later yung ladderized magiging civil engineering students din. So, kailangan alam nyo to after you've graduated sa university. Okay? So, any question? So that's the end of my topic for today. May question pa ba? Gumagamit hindi. Huwag kayong gagamit ng ng polyethylene kasi nai-entrain yung tubig sa ilalim. So, wag kayo hindi tayo gumagamit ng mga sheet sa ilalim ng structure. Okay na yung gravel. Kasi pag umulan, masasubmerge yung ilalim nung bahay or nung structure nyo sa tubig kasi dahil meron kayong sheet. So, wala siya normally. Pero except for those projects na specified, so isasama nyo sa code. So basically kapag mga sheets, siya, kung ano yung isang roll, kung gaano kahaba yung isang roll nung ano, um, nung sheet, tapos kung ano yung coverage ng a-apply nyo, basically pagbabanggain nyo lang yung area nung sheet. Pero siguro kahit kung meron man, wag niyo na munang isama sa plate. Hindi kasi hindi normally kasi hindi naglalagay ng unless required na geotechnical engineer. Sa to sa mga namin to ginagamit sa mga landfill, sa mga basins na ayaw nating makontaminate yung ilalim ng lupa. Yung water table. May question pa? Saan pa ba kami gumamit nito ng polyethylene? Just share. Ayun, meron akong project ngayon na bioretention basin. So basically to reduce the water contaminants doon sa tubig. Um so padadaanin namin siya sa basin na mayroong mga halaman and so on. Kaya lang as the water percolates pababa doon sa basin pagka natuyo or goes to the water table. Hindi pwedeng dumiretso sa water table yung tubig kasi mako-contaminate niya yung water table. So hinaharang namin siya hinaharang namin um ng polyethylene hanggang magse-settle na lang doon sa sa volume ng basin yung contaminants tapos mapifilter siya, ang lalabas na lang yung malinis na tubig. Pero basically ganun kasi ang niya ni konsepto or sa mga sa mga roads talaga na kinakailangan na malalambot and so. Okay, wala any other question? Siguro i-end ko na kung wala ng question. So again, I won't yan.